Ang deadline ay dumating na. Ang mga power plants, bridge at kritikal na infrastruktura ng Iran target na sana ng isang malawakang military strike. Pero sa huling segundo bago pa magsimula, may nagsalita at nakinig ang dalawang panig. Ang tanong, totoo ba ito o pansamantala lang? Noong April 7th, 2026, ayon sa mga ulat, itinakda ni Trump ang deadline para sa Iran. Kung hindi bubuksan ang Strait of Hormuz, posibleng isagawa ang isang malawakang operasyon ng US military. Ayon sa Associated Press, mahigit 1,900 na ang namatay sa Iran simula nang magsimula ang gera noong February 28th, 2026. Pero may isang bansang tumayo sa gitna ng dalawang higante. Hindi Amerika, hindi Israel, hindi Russia, Pakistan. Si Prime Minister Shehbaz Sharif at si Field Marshal Asim Munir, ang pinuno ng Pakistani military, personal na nakipag-usap kay Trump. Humiling sila ng isang bagay. Bigyan ng 2 weeks ang diplomasya. Hayaan itong gumana. Ayon sa kanyang post sa Truth Social, sinabi ni Trump, "This will be a double-sided ceasefire." Idinagdag niya na natugunan na umano ng US military ang mga layunin nito at nakatanggap ang US ng isang 10-point proposal mula sa Iran na maaaring maging basehan ng negosasyon. Sa loob ng 2 weeks, ihihinto ang strikes. Sa kabilang panig, hindi tumalikod ang Iran. Kinumpirma ng Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ang pagtanggap sa ceasefire. Sinabi niya na para sa loob ng 2 weeks, safe passage ang maaasahan sa Strait of Hormuz sa koordinasyon ng Iranian Armed Forces. Dahil sa hiling ng Pakistan, tinanggap ng Iran ang ceasefire. 2 panig, iisang sagot. Ayon sa White House at sa mga ulat, inaasahang susunod din ang Israel sa ceasefire at ihihinto ang strikes sa parehong panahon. Ito ay malaking hakbang dahil si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu mismo ay isa sa mga humikayat kay Trump na huwag tanggapin ang anumang deal malibang gumagawa ng major concessions ang Iran. Pero ngayon, kasama siya sa ceasefire. Ano ang kasunduan? Simple, pero mabigat. Una, ihihinto ng US at Israel ang lahat ng strikes sa Iran. Pangalawa, bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz para sa safe passage ng mga barko. Pangatlo, gagamitin ang 2 weeks para pag-usapan ang mas malawak na kasunduan, ang tinatawag na Islamabad Accord. At ang peace talks itutuloy sa Islamabad, Pakistan ngayong Friday. Sino ang magiging kinatawa ng US sa negosasyon? Si Vice President J.D. Vance ang inaasahang mamumuno sa American delegation sa Islamabad ayon sa mga ulat. Ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang deal na ito para sa White House. Hindi basta opisyal ang ipapadala nila, ang pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo, personal na lulutang para sa kapayapaan. Pero huwag masyadong mag-celebrate. Kahit opisyal na ang ceasefire sa papel, ang katotohanan sa lupa ay ibang usapan. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng mga missile launch mula sa Iran patungo sa Israel kahit may ceasefire na. Ito ay nagpapahiwatig na hindi lahat ng IRGC faction ay sumusunod sa utos ng liderasyon ng Iran. Ito ang pinakamapanganib na bahagi. Ang IRGC, ang Islamic Revolutionary Guard Corps, ay hindi iisang organisasyon. May mga faction dito na mas ekstremo, mas independyente. Ayon sa mga ulat, bago pa man ang ceasefire, nag-announce na ang IRGC Aerospace Force ng pagtigil ng lahat ng indirect diplomatic channels at naghahanda para sa massive military escalation. Hindi lahat ay nakinig sa Tehran. Sa global markets,
ramdam agad ang lahat. Ang Brent crude oil ay around $110 per barrel, pababa pataas habang hinihintay ng mga traders kung talagang mabubuksan ang Strait of Hormuz. Dahil kung sakaling bumalik ang normal na daloy ng kargamento, bababa ang presyo. Pero kung bumagsak ang ceasefire, mag-aalburuto muli ang pandaigdigang ekonomiya. Sa United Nations, mas masalimuot pa ang sitwasyon. Sinubukan ng international community na mag-pass ng resolution para formal na buksan ang Strait of Hormuz. Pero binaliwala ito ng dalawang bansa. Ginamit ng Russia at China ang kanilang veto power sa UN Security Council para i-block ang resolution. Wala pang formal na UN backing ang ceasefire. Nasa bilateral agreement lang ito ngayon. Ayon sa Iranian state media at iba pang ulat, kabilang sa proposal ang usapin ng safe passage sa Strait of Hormuz, reconstruction ng mga nasirang infrastruktura at posibleng pag-alis ng ilang international sanctions laban sa Iran. Mabigat ang mga hiling, pero nasa mesa na at para sa unang beses sa mahabang panahon, may nakikinig sa kabilang panig. Bakit Pakistan? Ito ang tanong ng marami. Ang Pakistan ay hindi miyembro ng NATO. Hindi ito ally ng US sa Middle East. Pero mayroon itong iisang bagay na wala sa ibang bansa. Tinitiwala ang komunikasyon sa parehong panig. Ang Pakistan ay may malapit na relasyon sa Iran bilang kapwa Muslim na bansa. At mayroon din itong malapit na ugnayan sa Washington. Perpektong tagapamagitan. Kung maayos ang susunod na 2 weeks, ano ang mangyayari? Ang US at Iran ay magkikita sa Islamabad para sa formal peace talks. Pag-uusapan ang nuclear commitments ng Iran at kapalit nito ang sanctions relief at ang pag-release ng frozen Iranian assets. Ito ang unang pagkakataon sa napakaraming taon na ang dalawang bansang ito ay maaaring umupo sa iisang mesa para sa kapayapaan. Pero ang panganib ay malinaw. Ang ceasefire ay conditional at marupok. Isang missile lang mula sa isang IRGC faction na hindi sumusunod sa utos at maaaring bumagsak ang lahat. Katulad ng sinabi ng Iranian UN envoy, naaalala nila ang nakaraang ceasefire na giniba sa false pretext. Ang tiwala, sinira na ng napakatagal na gera. Hindi madaling ibabalik sa loob ng 2 weeks. Ngayong gabi, ang mundo ay humihinga ng bahagya. Ang isang sibilisasyon ay hindi winasak. Ang Strait of Hormuz maaaring mabuksan. Pero huwag kalimutan, 2 weeks lang ito. At ang susunod na 2 weeks ay magpapakita kung ang kapayapaan ay posible o kung ito ay pansamantalang pahinga lamang bago ang mas malaking bagyo. Ito pa lang ang simula. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.